Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today, alikat pag-usapan nga natin itong bagong balita, no? Ayon dito, ang INC daw, nagsalita na, no? At hindi sila pabor sa impeachment laban kay VP Sara. So, nag-organize po sila, mga ma'am sir, ng prayer rally. So yun nga guys, nakakita ko lang yan kanina, mga kaibigan natin. They were asking, legit ba to? Legit ba to? Ano meron? Ang INC daw mag-organize ng prayer rally, no? Nationwide prayer rally to oppose ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ko, ang pagkakaalam ko kasi guys, pagdating sa INC, sa mga kapatid po natin sa INC, you can correct me on this one. Marami po kasi tayong mga kaibigan sa INC. Ang pagkakaalam ko po, ang INC po, hindi po nag-i-indulge sa politics. No? Kaya tingnan nyo, nagulat ang marami na si Kong Marcoleta. By the way, si Kong Marcoleta ay isa pong member ng INC. Ayon sa mga INC, bakit daw naging politiko si Kong Marcoleta? Sabi ko, most probably is just an exemption, no? And kitang-kita naman po natin kung paano winalanghiya yan. Kung paano winalanghiya yan si Kong Marcoleta diyan sa House of Representatives. Dahil nag-o-oppose siya, kino-correct niya, tinatama niya yung mga mali based sa mga batas. So kita-kita naman po natin kung paano po siya sinigel out ng mga kasama niyang mambabatas. Tinanggal siya sa mga committee niya, even sa commission on appointment, tinanggal din po siya na wala namang kinalaman talaga sa mga bagay-bagay. So, yung panggigipit, no, ng House of Representatives ng mga kongresista kay VP Sara, sa mga tauhan ng OVP, pati kay Kong Marcoleta at sa ibang tao. Siguro hindi na nagustuhan ng Iglesia ni Cristo. So bakit nga ba natin nasabi na mukhang natataranta na ang Malacanang? Kung makikita nyo rito, this is 1 hour ago. Tapos, kung titingnan natin yung pagpo-post nitong yung pagpo-post ni Duterte TV, nasa 2 hours ago na to. Okay? Tandaan nyo, ang Iglesia ni Cristo, guys, isa sila sa mga biggest supporter ng mga Marcos ever since. Simula pa nung tatay nila. Isa ang Iglesia ni Cristo sa biggest supporter ng mga Marcoses. Diba? Ngayon, break tayo rito. Ayon kay GMA News, members of the House of Representatives are in Malacanang tonight in statement, the PCO. O, kita-kita naman yung mga bus, diba? The gathering is meant to be a fellowship between the office of the President and the members of the House of Representatives, which was already scheduled some time ago. The event is for close-in coverage only. Okay? Tingnan natin tong Sabi nga nila Attorney Trixie sa kanilang page, ibaba nyo kilay. Reschedule dyan. Coincidence lang, nakaka-file lang ng 2 impeachment complaint ni VP Sara. Ayun, Marcos meet House of Representative, House members in Palace for scheduled fellowship. Anong fellowship? Fellowship para saan? The gathering is meant to be a fellowship between the Office of the President and members of the House of Representatives, which was already scheduled some time ago. The event is for close-in coverage only. No other details has been provided yet. The said gathering happened in the midst of impeachment complaints being filed against Vice President Sara Duterte. Marcos earlier said that he would not support any impeachment complaint against the Duterte. Is it really a coincidence? Because I'm really sure, no, maraming beses na, take note of this guys, no, maraming beses na siguro nangyayari to pero hindi nababalita. Ang tanong bakit? 'Di ba?
Oh. Kaya na lang tanungin ko muna. Ito bang pag-organize ng INC? Okay, even before tayo pumunta kila Sir Nelson. Ito bang pag-organize ng INC? Bagay na nakita ni Bongbong Marcos na mangyayari. I think so. I think so. Ngayon, kung babalikan natin yung mga kaganapan. Okay? Kung babalikan natin yung mga kaganapan. Una sa lahat ng nangyayari kay VP Sara, no? And we should thank the media, no, for showing everything that's going on. I find it very impossible, sa totoo lang, no, or very questionable, na walang kinalaman si Bongbong Marcos sa impeachment ni VP Sara. Kasi kung tutuusin, nakatutok sila doon sa confidential fund na binigay ni Bongbong Marcos noong 2022. Hanggang yung confidential fund niya noong 2023. Hiningi niya yon. Pero yung paghingi niya, pwedeng i-grant at pwedeng i-deny. And yet, grinant sa kanya yon kay VP Sara. At dahil, here's the thing, no? Imagine niyo, kayo ba, hindi niyo ba natatanong sa mga sarili niyo? Ito simple lang. Of all the details ng kanyang pondo ni VP Sara, may it be DepEd or OVP? Nakatutok lang sa confidential fund. Ngayon, ang confidential fund, as the term suggests, diba? Confidential nga. So basically, it's not something that you discuss openly sa public. So doon siya didikdikin sa confidential fund. Pero hindi ini-scrutinize yung other funds na naka-entitle or naka-allot sa OVP at saka sa DepEd. Kung titignan niyo ang report ng COA, malinis at maayos ang report ni VP Sara pagdating sa mga bagay-bagay. Tapos, same manner, yung confidential fund niya, yun yung ginagamit nilang grounds. Diba? When they talk about public trust, betrayal of public trust. Talaga ba? Kaya tuloy maraming abogado nagsasabi, even Katunying himself, sinabi niya, mas malabo pa raw sa tinta or ng pusit, something like that. Even some lawyers who already went through the articles of impeachment na pinasa ng mga nilang ngiwi, no? Sinabi doon na ibabasura nga lang. Kasi imagine niyo, even yung pagka-mayor ni VP Sara sa Davao City, kinaladkad nila ron. Ni-impeach ba siya as mayor? Hindi naman Yung function lang niya as the Vice President of the Philippines. Yun lang ang tinutugis dapat sa kanya. Hindi yung pagiging mayor niya. Sa totoo lang yung articles of impeachment, yung mga nakalagay doon, puro basura. And puro about sa confidential fund ni VP Sara. Na hanggang ngayon, isang bagay na nakabinbin sa Supreme Court at saka sa COA dahil hindi pa nga sila tapos sa pag-audit. So paano nila mapapatunayan na si VP Sara, no, ay naglustay ng pera? Even COA cannot even, no, take note, cannot even prove that. Kaya tuloy sinabi ni Kong Marcoleta, bakit hindi na lang si Franz Castro maging auditor? Kasi nagmamagaling naman siya. 'Di ba? Oh. Ngayon punta tayo dito sa pahayag. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia
ay naghahanda na magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat. You know what? If this is coming from them, then for me, na maniniwala na ako. Na totoo nga. No? Totoo nga na nag-organize ang Iglesia ni Cristo. Again, this is a very rare moment because they don't do this a lot. Ilang presidente ba o vice president ba ang sinuportahan nila ng ganito katindi? I think this is the first time in my lifetime. This is the first time na susuporta, no? Or magpa-participate ang Iglesia ni Cristo sa politics. At ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin, na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat... May mga nakikita na akong mga post coming from the Duterte supporters. Sasabayan daw nila itong prayer rally na to. You can only imagine how huge kung buong bansa pa ito. Imagine niyo na, guys. Diba? Naiisip niyo ba yung pakiramdam na nakikita natin si VP Sara? No? Na halos maiyak dahil wala na siyang malapit ang mga tao. Dahil karamihan ng mga tao sa gobyerno ngayon ay natatapatan na ng mga pera. May ilan tayong mga kongresista na nakikitang maingay, pero marami ang tahimik. Bakit? May mga naging bali-balita nung birthday ni ni Tambaluslos. Marami siyang inimbitang kongresista pero 40 lang daw ang dumating. Not only that, naalala nyo ba nung nandoon si VP Sara during the good governance hearing? 'Di ba? Nag-privilege speech si Tambaluslos. Marami ring kongresistang hindi pumunta. Alam niyo ba kung anong ginawa nila Tambaluslos doon? May nakita tayong post. Pinag-i-explain yung mga kongresistang hindi pumunta doon sa privilege speech ni So tama nga si VP Sara. Maraming senador at maraming kongresistang ayaw siyang maging presidente. Naniniwala pa rin tayo na marami pa rin tao ang hindi kaya matapatan ng pera ni Tambaluslos. Kahit pa ang pinag-uusapan natin, milyon, bilyon, may mga tao pa rin na hindi kayang tapatan ng pera. Pero itong mga taon to, tahimik. Ngayon ba nangangatal na ang Malacanang? Sige nga. Dahil sa kapalpakan na ginagawa ng mga bayan. Imagine niyo kung magko-connect the dots lang tayo ulit, guys. Naka-meeting lang ni Romualdez ang Kamatayang Black. No? Naka-meeting lang niya. Yung mga sumunod na nangyayari, naging issue na yung confidential fund na ibinigay ng OP kay VP Sara na 125 million. Ang ending,
After sabihin ni Bangag Jr. na wag nyo nang ituloy yung yung impeachment, sino unang sumalungat sa kanila? Di yung Kamatayan Black pa rin. Sino ba nag-file ng 2 impeachment case? Di ba mo Kamatayan Black? Di ba? Yung mga ginawa nilang attack dog, yun na ngayon ang lumalapa sa kanila. Karma is real. Pag natuloy itong impeachment ni VP Sara, pag itinuloy nila ito, isusumpa ni Tambaluslos na binangga niya ang isang Duterte. Ang nakakatawa, maling Duterte pa yung babanggain niya. Kasi nga sabi nga ni VP Sara, hindi daw siya mapagpatawad na tao. So yung pang-aapi na ginawa niyo sa kanya, yung pagdamay niyo sa mga tao niya, do you really think palalagpasin niya yan? Hindi. Hindi niya yan palalagpasin. Baka maaga-agang tandaan niyo, no? Si Bongbong Marcos nakakapasok lang ng Amerika dahil presidente siya. Meron siyang immunity. Pag hindi na siya presidente, do you really think makakatakbo yun sa Amerika? Kung mangyari sa kanya, yung nangyari sa tatay niya. Galit na ang taong bayan. Galit na. Kitang-kita naman natin, guys, sa impeachment. Complain nila sa mga articles na sinulat nila. Puro basura. Yung panggigipit nila mula sa loob ng Congress hanggang dyan sa impeachment nila. Diba? Ano sabi ni Senator Amy Marcos? Mapupunta lang sa wala yung impeachment na yun. Dahil lahat daw ng senador, no, base sa kanyang interview na napanood natin kanina, lahat daw ng senador hindi sinusuportahan ng impeachment na yan. 23 lang sila eh. Kahit daw lumusot yan sa House of Representatives, sa kanila hindi yan lulusot. At pag yan hindi nakalusot, hindi nyo pwedeng ipa-impeach si VP Sara within 1 year after nyo i-file yung unang impeachment complaint nyo sa kanya. Tsaka yung kahit marami kayong i-file na impeachment complaint, i-consolidate lang din yan. Lalo na kung pare-pareho lang din naman yung content ng mga articles ninyo. Pero ito pinakamatindi. Sa mga legit na abogado, sinasabi na ibabasura lang yung yung impeachment na yan. Pero pag yan nakalusot sa Kamara, no, sa House of Representatives, totoo kayo sinasabi ni VP Sara, wala kayong alam pagdating sa batas. And if I may just, remind you all, in one of my vlogs, sinabi ko rin yun, in one of my content, sinabi ko rin yun, pagka ginawa nila yung pagpapa-impeach kay VP Sara, malaking gulo yan. Mag-aaklas ang mga tao. As in. Kaya pag nakikita ko yung mukha nila, nila Franz Castro kanina, nung final nila yung second impeachment complaint Like, putangin na itong mga to, bida-bida kayo ngayon. Bilog ang mundo. Pag bumaliktad yan, kawawa kayo. Alam naman natin kung bakit gigil na gigil sila kay VP Sara Kasi tinutugi sila ni VP Sara Meron pa bang ibang rason? Diba? Gaya ni Attorney Zuleika Lopez. IP lawyer pala yun Oh. Sinong biniktima nito ni Franz Castro at saka ni Satoru Ocampo? Di ba mga IP?
Hindi naman ako 100% sure no kung si Attorney Zuleika Lopez ang naging abogado ng mga IP. Most probably tinulungan niya nila Attorney Zuleika Lopez as an IP, no? So, dapat talaga, no, going back, dapat talaga mataranta na yung Malacanang. Dahil iba na yung galit ng taong bayan. Iba na talaga. Yung tipong hindi na nila makokontrol. Baka mangyari kay BBM, no? Yung nangyari sa presidente ngayon ng South Korea. Huwag mong hangarin mangyari yan sa BBM. Gano'n katindi ang South Korea. Ini-impeach na mismo yung presidente sa ginawang pag-declare ng martial law kahapon. Huwag mong hangarin yung BBM. Dahil pag nangyari yun, baka ang ending mo, mapunta ka sa Afghanistan. Hindi ka na makakuha ng political asylum sa Amerika. Kasi nga may kaso kayo eh. 'Di ba? Kaya nga hindi kayo nagpupunta doon eh. Hindi ka presidente. Di ba? Ano guys? Sasama ba kayo? Sasama ba tayo? Siyempre. Sabihin lang ng Iglesia ni Cristo, kailan yan? Sasama tayo lahat. Diyan sa malawakang prayer rally na yan. Nang malaman naman ni Franz Castro at ng Kamatayang Black kung sino yung mga taong sumusuporta kay VP Sara. Kala nyo kasi nag-iisa yan eh.